nasa ospital pa po ba si nanay? Ba't di pa po siya nakakabalik? Oo nak, nasa ospital pa. Mukhang matatagal ang pananay mo dun eh. Oo nga, tay. Mas na kasi si nanay eh. Hayaan nyo mga anak. Makakauwi rin nanay nyo pag magaling na siya. Di tay. Pasok! Kuya, Oh, ikaw pala yan. pwede ba kita makausap? May sasabihin sana ako sa iyo. Sige. Nak, kapitan mo muna ito si Mabis ha. Diyan lang muna kayo. Kausapin ko lang si tita mo. Mami. Kuya, may masamang balita ako sa iyo. Ano yun? Si Ate Kim, binawian na ng buhay. Kasi, kailangan di malaman to ng mga pamangkin mo. Sen, kuhanak muna sa'yo yung mga bata ha. Alam mo naman ikaw lang pagkakatiwalaan ko dyan. Makikipagsapalaran ako sa ibang bansa para sa pangangailangan nila. Basta kuya, alam mo na yung mga obligasyon mo sa mga bata. Alam mo naman na hindi biro ang obligasyon na to. Mahirap magpalaki ng mga bata ngayon. Oo, Sen. Buwan-buwan ako magpapadala ng pera. Huwag kang mag-alala. Basta mag-iingat ka na lang din dun kuya ha. Alagaan mo yung sarili mo dahil ikaw lang dun mag-isa. Sige, Basta Sen. pag nagka-problema ka, magsabi ka lang agad, mag-chat ka na lang sa akin. Ako nang bahala sa mga bata. Sige na, Jerome, Sedi, magpaalam na kayo sa tatay niyo. Bye mga anak. Tay, bumalik ka po agad ah. Mamimiss ka po namin. Yung anak, babalik ako. Magtatrabaho lang si tatay para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Jerome. Sedi, babalik din naman agad yung tatay niyo. Sige na, kuya, baka malate ka pa sa flight mo. Sige, Sen. Nauna na ako. Ingat ka din ha. Tara, natin natin sa labas sa tatay. Mga anak, dito na ako ha. Ingat ka Sen. din, kuya. Ingatan mo sila, Sen ha. Ako nang Ikaw ang bahala. pagkakatiwalaan ko. Sige, ako nang bahala sa mga pamangkin ulo. Ng mga anak. Ingat ka, kuya. Tay, huwag ka na po umalis! Huwag ka na po umalis! Huwag ka na po umalis! Mga anak, kailangan kong gawin to para sa inyo. Sige tay, hihintayin po namin yung pagbalik niyo. Kinak, dito na ako, nak. Naiinis ko kayo. Ma'am, ako po yung pinadala ng agency para maging driver nyo. Gusto ko maayos mag-drive ba? Ayoko ng bara-bara. Alam mo naman mga Pilipino ngayon. Apo ma'am, naayos po ako mag-drive. Tara, punta ka dito. Dito yung magiging kwarto mo. Samahan kita. Saka pala yung passport mo, pakibigay na rin sa akin ah. Sige po ma'am. Hello, kuya. Hello. Meron sana ako Sen. sabihin sa'yo, kuya. Ano yun? Si Mabis kasi nung nakaraan, sinugod ko sa ospital. May butas daw yung puso niya, kailangan maoperahan. Hala, sino ba, Sen? Sige, gagawa ko ng paraan. Mangungutang ako sa amo ko. Para kuya. maoperahan si Mabis. Oo, kuya, kailangan makapagpadala ka kaagad. Kasi sabi ng doktor sa akin, pag hindi daw naoperahan si Mabis, lalaki daw yung butas niya sa puso, baka pwede siyang mamatay. Hala, sige, Sen. Basta kuya, pag nakairam ka na sa amo mo, magpadala ka kaagad ha, para madala ko na kaagad sa hospital si Mabis. Sige, mangungutang ako agad-agad sa amo ko. Sige, Para madala hintayin mo ko, na si Mabis. hintayin ko lang yung tawag mo kuya, para pag ipapaschedule ko na yung opera ni Mabis. Sige, tawagan kita agad, Sen, ha? Sige kuya, ingat ka dyan. Sige. Balong, bilisan mo na dyan. Pag-drive mo na ako. Apo, ma'am, ito na po.
Ma'am, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yung balong? Nangungutang po sana ako ng pera. Ano, 3 months ka pala nagtatrabaho sa akin, gusto mo na mangutang? Pinasasahod naman kita monthly ah. Ma'am, kailangan ko po kasi ng pera eh. Kasi operahan po yung anak ko. Masakit po kasi. Magkano ba kailangan mo? 200,000 po sana. Ha? Ang laki naman! Ma'am, kailangan na po kasi operahan yung anak ko eh. May butas po kasi sa puso. Kahit ibawas nyo na lang po sa akin buwan-buwan sa sahod ko. Halika na, diretso na tayo sa bangko para mabigyan na rin kita pautang kita. Sige ma'am, salamat po. Kuya, Tol. ilang taon na rin, no? Hindi na tayo inuuwian ni tatay. Oo nga eh. Tanda mo pa ba nung umalis si tatay? Oo. Sanggol ka pa nun eh. Wala ka pang isip nun. Kami ni kuya, medyo may edad na nun. Anak, dito na ako ah. Sen, ingatan mo sila Sen ha. Ikaw pagkakatiwalaan ko Sige, ako nang bahala sa mga pamangkin ko. ng mga anak. Ingat ka, kuya. Tayo ka na po umalis! Huwag na po umalis! Mga anak, kailangan kong gawin to para sa inyo. Sige tayo, hihintayin po namin yung pagbalik niyo. Kinak, dito na, kinak. Nainis ko kayo. Wala nun. Hanggang ngayon. Hindi pa bumabalik si tatay. Ilang Pasko na nang dumaan. Di pa rin natin nakakasama si tatay. Kuya, uuwi pa kaya yun si tatay? Mabis, hiyaan nyo na nga si tatay. Hiyaan mo siya kung uuwi siya o hindi. Baka may asawa ng iba yun. Huwag nyo nang hanapin yung ayaw bumalik. Tigil-tigilan nyo na yung kausapan nyo na ganyan, ha. Tsaka kung uuwi si tatay, dapat doon pa. Nung maliliit pa tayo. Ang lalaki na natin, oh. Inasa niya na nga lahat kay tita yung mga responsibilidad niya, eh. Ba't kuya? Nagpapadala pa naman si tatay ah. Malay mo, umuwi siya ngayong darating na Pasko. Kung uuwi man siya, di ko siya agad-agad matatanggap. Di niya alam yung mga hirap na nawala siya. Dahil wala ka pang alam nun. Sagol ka pa nung iniwan tayo ng tatay. Kami ni Rex yung nakaramdam ng pangungulila sa isang tatay. Ba't kuya? Nagagampanan naman ni tatay obligasyon niya sa atin ah. Kahit na sa ibang bansa siya. Bakit, Babis? Katingin mo, sapat na ba yun? Ang kailangan natin, yung pagmamahal ng isang ama. Yung aruga ng isang ama. Yung pagmamahal ng isang ama. Hindi pa natin nararanasan sa tagal na ng panahon. Ba't kuya? Sa tingin mo, ginusto ba ni tatay mag-ibang bansa? Siguro nga kuya eh. Napilitan lang niya si tatay mag-ibang bansa. Kasi para mabigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Bakit, Babis? Kailangan niya ba talagang umalis? Ang dami-dami naman trabaho maganda dito sa Pilipinas, ha? Bakit kailangan niya pa lumayo? Bakit kailangan niya pa tayong iwan? Tsaka kung totoong mahal niya talaga tayo, ba't di ba na siya umuwi sa atin? Ilang Pasko nang dumaan, oh. Di ba natin siya nakakasama? Noon pa man, matagal na kami tampo kay tatay. Simula nang iniwan niya tayo nang maliliit pa tayo. Tsaka kahit kailan, di ko naramdaman yung pagiging ama niya sa atin. Kaya kung ako sa inyo, kung dahil umasang babalik pa si tatay. Kasi kung babalik si tatay, dapat doon pa, nung maliliit pa tayo. Tol, papasensya man si kuya. Intindihan ko siya. Kasi kami talaga nakaranas ng pangungulila kay tatay. Kuya, pasensya na rin ah. Miss na miss ko lang talaga si tatay. Balita ko nagtalo-talo daw kayo magkakapatid ng isang araw. Kasi tito, sinabi ko lang kay kuya na namimiss ko si tatay eh. Nagalit na siya agad. Tita, alam mo naman, ayaw na ayaw ko pagkwento ko si tatay, di ba? Si Utol, masyadong makulit. Pinapaulit-ulit na sa akin, kaya naririndi na ako eh. Sana hindi mo na pinatulan, Jerome. Alam mo naman na ikaw yung matanda sa kanilang magkakapatid eh. Saka, sige na. Oras na rin siguro para malaman nyo kung ano naging mga sakripisyo ng tatay nyo kaya hindi nakabalik agad dito sa Pilipinas. Alam nyo ba, nung bata pa lang si Mabis, naoperahan siya sa puso? Hello, kuya. No. Meron sana ako sabihin sa'yo, kuya. Ano yun? Si Mabis kasi nung nakaraan, sinugod ko sa ospital. May butas daw yung puso niya, kailangan maoperahan. Hala, sino ba, Sen? Sige, gagawa ko ng paraan. Mangungutang ako sa amo ko.
Oo, Para maoperahan si Mabis. Oo kuya, kailangan makapagpadala ka kaagad kasi sabi ng doktor sa akin, pag hindi na naoperahan si Mabis, lalaki daw yung butas niya sa puso, baka pwede siyang mamatay. La, sige Sen. Basta kuya, pag nakahiram ka na sa amo mo, magpadala ka kaagad ha, para madala ko na kaagad sa hospital si Mabis. Sige, mangungutang ako agad-agad sa amo ko. Sige, Para madala mo na si Mabis. hintayin ko lang yung tawag mo kuya, para pag ipapaschedule ko na yung opera ni Mabis. Sige, tawagan kita agad Sen ha. Sige kuya, ingat ka dyan. Mabis, Sige. naoperahan siya sa puso. Oo Mabis, kaya may tahi ka dyan sa dibdib mo. Kasi nung bata ka pa lang, naoperahan ka sa puso. Dapat yung pangalawang taon pa lang ng tatay niyo, uuwi na siya dito. Kaso, kailangan ng pampaopera ni Mabis. Kaya nanghiram muna siya sa mga amo niya ng pera para maoperahan si Mabis nung bata pa siya. Alam niyo ba na gustong-gusto nang umuwi ng tatay niyo pero hindi siya makauwi dahil hindi niya pa nababayaran yung utang niya sa amo niya na ginamit sa pampaopera ni Mabis. Kaya ayoko narinig kayo na nagsasalita kayo ng kung anong masama sa tatay niyo dahil hindi niyo naman alam ang totoong nangyari. Ikaw Jerome, alam mo ba na yung tatay mo, umiiyak yun sa akin tuwing Pasko. Hindi niya na kayo kinakausap dahil lalo lang siyang nalulungkot. Alam mo ba na gustong-gusto niya nang umuwi pero hindi siya makauwi? Ilang Pasko niya nang pinapangarap at hinihiling na makauwi siya at makasama kayo pero hindi pa pwede. Alam mo ba yung mga pagsasakripisyo ng tatay niyo dun sa ibang bansa? Lahat yun ginagawa niya para lang sa inyo. Kaya sana hindi kayo nagsasalita ng ganyan sa kanya. Tita, ngayong Pasko kaya, makakauwi kaya yun si tatay? Yan ang hindi ko sigurado pero ang alam ko hindi pa rin makakauwi ang tatay niyo ngayong Pasko. Kasi ang laki pa rin ang utang niya sa amo niya. Sa sobrang higpit ng amo niya, ayaw siyang pauwiin. Natatakot, baka pag umuwi daw dito sa Pilipinas, hindi na bumalik. Tita, pasensya na po talaga. Hindi ko po kasi talaga alam na ganun po pala yung mga nangyayari. Ang alam lang po namin, simula na iniwan niya kami. Hindi mo lang siya nagsabi kung ano yung mga dahilan niya. Bis na po kasi namin siya eh, lalo-lalo na si Mabis. Lalo-lalo na ngayon magpapasko. Gusto po namin siya makasama. Tita, kung gusto lang naman namin, makasama namin si tatay ngayong darating na Pasko. Yan ang mukhang malabo, Mabis. Kasi ang alam ko, malaki pa talaga yung utang ng tatay niya sa amo niya. Saka hindi siya papayagang umuwi. Tita, si nanay nga pala. Anong balita sa kanya? Ang kwento na sa amin ni tatay kasi may sakit daw siya, nasa ospital. Isa pa pala yan sa mga istoryang hindi ko nabanggit sa inyo. Ayaw kasing ipaalam ng ama niyo. Ganito talaga yung nangyari. Pasok. Kuya, Oh, ikaw pala yan. pwede ba kita makausap? May sasabihin sana ako sa iyo. Sige. Nak, kapitan mo muna ito si Mabis ha. Diyan lang muna kayo. Kausapin ko lang si tita mo. Mami. Kuya, may masagong balita ako sa iyo. Ano yun? Si Ate Kim, binawian na ng buhay. Sen, kailangan di malaman to ng mga pamangkin mo. Simula noon, nung nangyari yun, nilihim na namin yun sa inyo ng tatay niyo. Kaya rin napilitan yung tatay niyo mga ibang bansa para mapunan yung mga pangangailangan ng magkakapatid. Ma'am, baka pwede po umuwi ako ngayong December. Namimiss ko na po yung mga anak ko eh. Para makasama ko lang sila ngayong Pasko. Ha? Ang laki-laki ng utang mo sa akin, tapos uuwi ka ng Pilipinas? Paano kung hindi mo na ako balikan? Ma'am, babalik naman po ako. Isang buwan lang po ako doon. Tsaka ma'am, babalik naman po ako eh. Kailangan ko rin po ng trabaho dito sa Hong Kong. Naku, Balong, hindi pwede. Ang laki-laki pa ng utang mo sa akin. Sige po ma'am, kung ayan po decision nyo. Sige na, Balong. Asikasuhin mo na yung sasakyan doon. Aalis tayo. Magpapahatid ako sa'yo. Sige po ma'am. Oh, hello Sen. Hello, kuya. Napatawag ka. Oo, hindi ako pinayagan ng amo ko umuwi ngayong December eh. Kasi laki pa daw ng utang ko sa kanya. Kailangan pa raw bayaran. Ako, kuya. Inaasahan ka pa naman ng mga anak mo na uuwi ka ngayong Pasko. Hindi ka na naman pala makakauwi. Kaya nga eh, okay lang yun.
Kasi naoperahan naman si Mabis. Basta pag natapos ko yung utang ko sa amo ko, makakauwi rin ako ng Pinas. Naku kuya, sigurado matatagalan ka pa dyan makabayad sa utang mo. Ilang taon na naman. Nagtatampo na sa'yo si Jerome. Kasi ikaw na lang bahala kumausap sa kanila. Huwag mo na lang sabihin sa kanila para hindi sila umasa na uuwi ako. Sige, ako na lang magpapaliwanag sa kanila kuya. Ako na lang bahala sa mga anak mo. Ingat ka dyan ha. Sige Sen, salamat Sen ha. Ingat kayo dyan. Yeah! Oy, Tol. Pinakita ko sa bodega. Tara, pwede pa to. Ang display natin. Sige nga, Tol. Oo, Tol, pwede pa to. Guys, Bigyan natin. ng ilaw, tara, ayusin natin. Sakto, wala na tayong budget ngayon pambili ng Christmas tree. Pwede na ito, bitigaan muna siguro. Oo nga. Tol, sis pa nga to eh. Oh, ano yung pinagkakabalahan nyo? Tita, may nakawang Christmas tree si Jonas sa bodega, oh. Okay pa naman yung tsura, di ba? Tama yan, magagamit pa natin yan. Bukas na bukas, bilhin na natin yung pan-decoration para magkabuhay naman tong Christmas tree. Oo, Ayos yun, sakto po. diba? Pwede pa natin pagtsagaan to kasi kapos din tayo sa pera ngayon eh. Tol, di ba? Uy, kuya! Ayos pa to. Ayos yan, ang ganda niya na. Saan galing yan? Doon sa bodega, nakita ko kanina. Oo, Bago bukas pa ba, no? bibilihan natin to ng decoration. Mga kulay din ng mga ilaw-ilaw nilang kulay dyan Ang mga bilog-bilog Wala. na. Kuya? Mga halo. Tay! Tay! Ika sino siya? Siya yung tatay nyo, ma. Ay! 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 Anak, pasensya na kayo. Kailangan ko nakauwi. Miss na miss ko na kayo mga anak. Tagal kong inintay to. Makauwi ako para makasama ko kayo. Tay, buti nakauwi ka, Tay. Kala namin di ka na po babalik. Anak, uwi talaga ako, nak. Kasi sobrang miss ko na kayo eh. Pasensya na kayo ha. Iniwan ko kayo. Kulang yun, Tay. Mahal ka po, nandito ko na sa tabi namin. Miss kita, Tay. Tagal ka na po namin hinaantay. Mahal ko kayo mga anak. Mahal na mahal ka rin po namin, Tay. Tay, aman na po yung bag mo, Tay. Ikaw na po mo po, Tay. Sen, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pag-aalaga sa mga anak ko. Ano ka ba Laki ng naman, utang kuya? na loob ko sa'yo. Ano ko ba naman, kuya? Wala yun. Hindi naman na sila iba sa akin. Alam mo naman ang pamilya ko rin sila, kaya wala yun. Ang importante, nandito ka na ngayon. Nga pala, buti na pauwi ka. Oo, Sen. Ganito kasi yan eh. Ma'am, ano po nangyayari sa inyo, ma'am? Tara po, dalhin ko po kayo sa ospital. Balong, halika dito. Ma'am, ano po yun? Maraming salamat nga pala sa pagdala mo sa akin sa ospital. Kung hindi mo ako dinala, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Wala po yun, ma'am. Ginagampanan ko lang po yung trabaho ko. Tsaka nga pala, Balong, inasikaso ko na rin yung ticket mo. Pinapayagan na kitang makauwi sa Pilipinas para makasama mo naman ang pamilya mo ngayong darating na Pasko. Ma'am, talaga, ma'am. Salamat po ha. Tagal ko na pong gusto umuwi. Gusto ko na pong makasama yung mga anak ko sa tagal ng pagtatrabaho ko dito sa Hong Kong. Balong, tumayo ka dyan. Ako dapat magpasalamat sa'yo. Dahil kung di dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Hindi mo ko dinala sa ospital. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Ma'am, maraming salamat po ha. Pangako po, ma'am, babalik po ako dito para mabayaran ko po yung utang ko sa inyo. Hindi na, Balong. Huwag mo na bayaran nung nautang mo. Pabonus ko na yun sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Tsaka bibigyan na rin kita ng pocket money para kahit papano may pamasko kayo ng mga anak mo. Ma'am, salamat po talaga, ma'am ha. O sige na, Balong, asikusoy mo na mga gamit mo para makauwi ka ng Pilipinas. Sige po, ma'am. Maraming salamat po talaga, ma'am ha.
Ganon kasi nangyari, Sen, kaya pinauwi ako ng amo ko. Kaya naman pala, kuya. Sige, upo ka muna dito, kuya. Para makapagpahinga ka. Tay! Ang gwapo mo pala. Sa'yo kami siguro nagmana. Kaya ang gagwapo rin namin eh, no? Oo naman, syempre. Mga anak ko kayo eh. Kakamukha mo si Kuya Jerome. Oo. Parehas kayo gwapo. Di ba? Oo, gapis na gapis. Sino mo? Sobra. Ay, bahay ng buko. Sorry mga anak ha. Tagal ang panahon, ngayon lang ako nakauwi. Kasi nga, nakauwi ako, pinayagan ako ng amo ko eh. Pasensya na kayo ha. Laki ng pagkukulang ko sa inyo. Tagal ko kayong hindi nakita. Miss ko na kayo. Ginawa ko lang naman yun kasi laki ng utak ko sa amo ko eh. Kaya hindi ako makauwi eh. Kasi pinadala ko para sa opera ni Mabis. Kaya hindi ako pinayagan ng amo ko umuwi. Dahil kailangan bayaran ko daw muna yung utang ko. Pasensya na kayo mga anak ha. Ako lang yun, Tagal tay. ang panahon. Mga anak, pasensya na kayo ha. Hindi ko nagampan ang pagiging ama ko sa inyo. Kasi lumaki kayo ng hindi ako kasama. Okay lang yun, tay. Naintindihan ka naman po namin eh. Tsaka malalaki na naman po kami, tay eh. Naintindihan na po namin yung lahat na nangyayari. Pinaliwanag na po sa amin lahat ni tita. Salamat mga anak ha. Naiintindihan niyo ako. Oo naman po, tay. Wala nang pong problema dun eh. Paano ba yan? Grupag tayo! Tara! Importante, magkakasama na tayo ngayong Pasko. Let's go! Sabi ka sa amin! Isa sa mga mahihirap na sitwasyon ng mga taong nangingibang bansa ay ang malayo sa pamilya nila. Mga sakripisyong ginagawa para sa ginhawa ng buhay ng mga mahal nila sa buhay. Tinitiis ang malayo sa sariling bayan at malayo sa pamilya para lang may ipadala. Lahat titiisin, lahat ng paghihirap kakayanin. Hindi mapapagod basta para lang sa pamilya. Isa sa magandang regalong matatanggap ngayong Pasko ay makita at makasama mo ang iyong pamilya na masaya. Ang saya na kailanman hindi mababayaran ng anumang halaga. Ang makita mong masaya at buo ang iyong pamilya ngayong Pasko ay sapat na dahil ang tunay na simbolo ng Pasko ay ang masaya at nagmamahalang pamilya. Lagi nating tatandaan na hindi lamang ang Pasko ang kailangan para laging ipakita ang nagmamahal ng iyong pamilya. Sa pagsilang ng ating Ama, ito ay sumisimbolo ng isang panibagong buhay at pag-asa.